Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ni Joel sa chapter 2, verses 23 to 27. At aking pong pinamagatang ito na pagpapanumbalik matapos ang bagyo. Ito po ang sinasabi. Magalak kayo, mga taga-Sayon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos. Pinaulan niya ng sapat sa taglagas at gayon din sa taglamig. Tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aapaw ang alak at langis sa mga pisaan. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa iyo nang pinsalain ng katakot-takot na balang ang iyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh ng inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Kaya nga, malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo, at akong si Yahweh lamang ang iyong Diyos. Hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, buksan mo ang aming mga puso habang binabasa namin ang iyong salita. Turuan mo kaming makita ang iyong kamay na awa kahit sa gitna ng pagkawala. Paalalahanan mo kami na ikaw ay Diyos ng pagpapanumbalik. Amen. Ang aklat ni Joel ay isinulat sa panahon ng matinding krisis sa Israel. Isang salot ng mga balang o mga locust na winasak ang kanilang ani at nagdulot ng tagutom. Ginamit ng Diyos si Joel upang tawagin ang kanyang bayan sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kasabay nito, ibinigay niya ang pangako ng pag-asa na kung sila ay tatalikod sa kasalanan at babalik sa Kanya, ibabalik niya ang kasaganaan, kagalakan, at ugnayan nila sa Kanya. Sa Joel 2:23-27, ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pangako ng pagbabalik at pagpapala. Matapos ang kanilang pagsisisi, ipinangako niya ang ulan, ang ani, at ang pagkakamit muli ng dangal. Isa itong larawan ng Diyos na tapat at muling bumubuo ng nasira. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay hindi lang pisikal, kundi spiritual din. Yung ulan na binanggit sa aklat ni Joel, ay sumasagisag sa kanyang biyaya at panibagong sigla. Ito ay isang tanda na binubuhay niya muli ang mga tuyong bahagi ng ating buhay. Ang pangungusap na babawiin ko ang mga taon na sinira ng mga balang, ito'y isang paalaala na kahit ang mga panahong nasayang, ang mga pagkakamali natin o mga sugat na nakaraan ay kayang baguhin at gawing mabuti ng Diyos. Itinuturo sa atin ni Joel na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa panahon ng paghihirap. Sa halip, ginagamit niya ito upang palalimin ang ating pananampalataya at ipakita na siya ay tapat, mahabagin, at handang magpala muli.
Lahat tayo ay dumaraan sa mga panahon na parang kinain ng balang ang ating sigla. Mga panahong puno ng pagsubok, kabiguan, o panghihinayang. Ngunit ang Panginoon, ang ating Panginoon Diyos ay malinaw. Ibabalik niya ang nawala kung tapat tayong babalik sa Kanya. Ang pagpapanumbalik ay maaring hindi eksaktong gaya ng dati. Ngunit ito ay laging mas mainam sa plano ng Diyos. Kaya kapag tila tuyo ang ating buhay, alalahanin natin, Diyos na nagpapadala ng ulan sa tigang na lupa ay siya ring nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. Patuloy lang tayong magtiwala, magpuri, at maghintay sapagkat tapat ang Diyos na magpanumbalik. Kayang ibalik ng Diyos ang bawat panahong tila nawala kapag tayo'y tapat na bumabalik sa Kanya. Kaya nga po, in what areas of your life do you need God's restoration right now? And how can you trust Him to bring it about? Saan bahagi ng iyong buhay po ang kailangan na pagpanumbalik natin sa Diyos ngayon? At paano po mapagtitiwalaan na gagawin niya ito? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay Diyos na pagpapanumbalik. Ipuin mo ang mga sirang bahagi o nasirang bahagi ng aming buhay at palitan ito ng bagong pag-asa at kagalakan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong tamang panahon at magalak sa iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.